Shalom Aleichem mga kapatid. Isang pinagpalang araw sa lahat. At nandito rin naman tayo ngayon sa Preaching in the Wilderness series kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. Ang background ko is ang ika-katedral ng Immaculate Conception sa Diocese ng Pasig. Kagabi po yan mga kapatid. But before that, let us pray a short prayer in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord, for this opportunity. We thank you for this morning. We thank you for this another life. Thank you for this blessing. Thank you for waking us. Thank you for the blessings you have prepared for us. We thank you and we entrust you this day, including this gospel reading and reflection. Bless us and speak to us and protect us, including all our loved ones and all our possessions, including those other people that is close to us and those people who are here right now and their loved ones. We are lifting to you everything and we are claiming your promises in 2 Corinthians chapter 10 verse 45. We entrust you this day and those people who ask prayer from us in Jesus' name. With the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. And the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, the Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to St. Luke chapter 9 verses 22 to 25. Glory to you, Lord. He said, "The Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests and the scribes, and be killed, and on the third day be raised." Then he said to all, "If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. What profit is there for one to gain the whole world, yet lose or forfeit himself?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, medyo late na tayo ngayon. Yan, Mr. Potato, nandito pa. Si Brother Romy, Brother June, Quijano, Romy Nunez, yung mga lagi nating binabati rin natin. Si Mystery of Faith na palagi natin nakakasama. Okay. So, kung titingnan natin mga kapatid, itong sinasabi ng Panginoon, yung title dito, The First Prediction of the Passion, kung saan kahapon ay nagkaroon tayo ng pagpapahid ng abo. Iniimbitahan tayo for conversion and renewal na magnilay at nag-umpisa na kahapon ng Kwaresma sa pag-umpisa ng pagpapahid ng ubo. And then, dahilan dyan, ang mga ebanghelyo ngayon, yung mga pagbasa ngayon, ay paghahanda sa atin para sa pagpapakasakit ng Panginoong Jesucristo sa darating na April, ang ipagdiriwang natin, gulitain natin from April 13 up to April 20, ang Holy Week, mga kapatid. Doon natin gugulitain yung Paschal Mystery ng ating Panginoong Jesucristo. At dito nga sa Ebanghelyo, sa verse 22, it said, "The Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes, and be killed, and on the third day be raised." Yan, yung sinasabi na ng Panginoon. Na pinaunan niya na yun yung mangyayari sa Kanya. So kung titingnan natin sa ating parte, sa ibang parte ng Ebanghelyo, makikita natin na si San Pedro ay pinagsabihan ng ating Panginoong Jesucristo na hindi dapat mangyayari yung ganun. Pero di ba naalala natin na rebuke ng Panginoong Jesucristo si San Pedro na ang kanyang iniisip ay hindi katulad ng iniisip ng sa Diyos kundi ng sa tao. So, 3 beses po ito sinabi ng Panginoon. Pero kung titingnan natin, kung pagsamasamahin natin itong mga gospel writer na nagsalita patungkol dito, na ang pinapansin lamang nila is yung mamamatay siya. Hindi nila inintindi na on the third day be raised, yun mga kapatid.
So sapagkat ito yung sinabi ng Panginoon, sapagkat ang pagdating niya bilang Mesiyas ay hindi katulad ng kanilang ine-expect, mga kapatid. So yun palagi natin itong sinasabi, na yung reality versus expectation. Kasi ang expectation nila, kasi during those times, they are under the rule of Roman. They are thinking that this kind of Messiah, ang ating Panginoon Jesucristo, ay katulad ng ni Haring David. Mga kapatid, nakakala nila na ang Panginoon Jesucristo ay katulad ni Haring David. Lulupigin niya ang kanilang mga kaaway. Pero kung tayo, kasi napagbasa na tayo, alam natin na hindi ito yung layon ng Panginoon, kundi ang primarily, ang kanyang pagparito ay gagapiin niya yung kasalanan. Yun yung ililigtas tayo sa kasalanan, hindi sa kamay ng kanilang mga kaaway. Yan naman yung sinasabi sa Matthew chapter 1, verse 21 to 23, mga kapatid. So, sinasabi na ng Panginoon. At itong sinasabi ng Panginoon ay katuparan din ito na noon pa man sa Old Testament pa lang, mga kapatid, kung titingnan natin, kung nagbabasa tayo ng Bible, makikita natin na itong sinasabi ng Panginoon ay realidad na ipinakita na pagiging sa Old Testament pa lang. Kaya, yung expectation nila, na akala nila ang Panginoong Jesucristo ay mag-wage war against the Roman Empire during those times, ay nagkamali sila. Kaya kung titingnan nyo, sa sunod na mga linggo, sa sunod na mga araw, bago papasok sa April 20, magkakaroon tayo ng palaspas. Diba? Marinig natin yan. Sigurado ako na maulit-ulit itong sasabihin natin, itong share ko sa inyo. Sa April 20, itong mga tao na ito ay magsisigaw ng hosana sa anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. So, di ba? Nagbunyi na sila kasi pumasok na ang Panginoon Jesucristo sa Jerusalem. So, ang nakita lang nila is, akala nila na ang Panginoong Jesucristo ay mag-i-establish, aagawin niya ang kapangyarihan sa mga Romano. Yun yung kanilang expectation, mga kapatid. But they failed kasi hindi ganun ang nais na gawin ng Panginoon. Kaya nga, katotohanan na sinasabi sa Isaiah chapter 55, verse 8 and 9, na ang kaisipan ng Diyos ay hindi katulad ng ating kaisipan, ang daan ng Diyos ay hindi katulad ng ating mga daan. Yan, andun sa Isaiah 55, verse 8 and 9, mga kapatid. At ang daan niya ay higit sa ating mga inaakala. So, kaya hindi maintindihan itong malagad na ito na sinabi ng Panginoon na magsasuffer siya. Papunta doon siya sa Jerusalem, magsasuffer siya. The Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed, and on the third day be raised. Yan. Kuminsan sa buhay natin, para rin tayo mga alagad, mga kapatid. Kasi kuminsan ang natatandaan lamang natin is yung mga kasakit, pero hindi natin inaalaala yung mga kabutihan na nangyayari sa atin, di ba? Ganon, kaya hindi nakapagtataka na ganon yung magiging damdamin ng mga alagad. Kasi kahit tayo nga kung minsan, kapag makaranas tayo ng mga kasakit sa buhay, hindi na natin inaalaala yung mga mabubuting bagay na nangyari sa atin. Di ba? Even sa relationship sometimes. Minsan kapag magkasala yung kapwa mo, yung asawa mo, or yung mahal mo sa buhay, minsan yung pinapansin mo lamang is yung kanyang ginawang masama, hindi mo na na-remember or inaalaala yung mga mabubuting bagay niya na ginawa sa iyo. The same with the gospel of today, dito na kung saan itong bagay nito ay naalaala nila yung hindi nila matanggap yung ganito. Naalaala na nila yung mga pupunta sa Jerusalem, hindi nila hindi nila naintindihan na mamamatay lang siya, pero hindi nila inintindi yung huling part na after 3 days muli siya mabubuhay. Kaya nga sinabi ng Panginoon na sa ating pagsunod sa Kanya is, then He said to all, if anyone wishes to come after me must deny himself and take up his cross daily and follow me. So sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid, hindi madali. Yan. Kasi sinasabi nga doon sa Sirach chapter 2, doon sa Sirach or Ecclesiastes, sabi niya,
Mga anak, kung nais mong sumunod sa Panginoon, ihanda mo ang iyong sarili sa mga pagsubok. So meron na doon, meron na pasiuna ang Panginoon sa Kristo na sa pagsunod natin sa Panginoon, it is not an easy way, mga kapatid. Okay? For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. Di ba? Yung sa sarili mo lang paraan kung yung iligtas mo lang yung sarili mo sa sarili mong kaparaanan ay mawalan ka nito. Ngunit kung dahilan din sa Panginoon ay magkakaroon ka nito, mga kapatid. Di ba? So parang paradox siya. Mawawalan ka pero magkakaroon ka. Okay? But whoever loses his life for my sake will save it. What, verse 25, what profit is there be for one to gain the whole world, yet lose or forfeit himself? Ano nga mapapala ng tao makamtan man niya ang buong sanlibutan? Ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ano ang kanyang maaring ibayad para maibalik ito sa kanya? Wala, mga kapatid. Yan yung sinasabi sa banal na kasulatan sa Psalm 49 verse 7 to 9, na kahit gaano kalaki yung yaman na ating hawak-hawak ay hindi natin maaring matubos ang ating mga sarili sa kamay ng Diyos. Hindi natin maaring kayang bayaran. Kung gaano kalaki yung kayamanan mo ay hindi yan maaring magamit mo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, di ba, dun sa Luke chapter 12, dito sa Luke chapter 12, after nitong dito sa Luke chapter 12, di ba, may parable doon na isang mayaman ay nahirapan na siya na sabi dito sa isang mayaman, Luke chapter 12 verse 16, sabi niya, then he told them a parable. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, what shall I do, for I do not have space to store my harvest? And he said, this is what I shall do, mga kapatid. So, I shall tear down my barns and build larger ones. There shall I store all my grain and other goods. And verse 19, I shall say to myself, now as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, and be merry. Yan, familiar sa atin itong mga salitang ito. Rest, eat, drink, and be merry. Pero sabi niya sa verse 20, but God said to him, you fool, this night your life will be demanded of you, and the things you have prepared, to whom will they belong? So you see, mga kapatid. So, marami kang kayamanan na iimbak or naipon. Pero kapag kinuha ng Panginoon, sabi ang tanong sa iyo is, saan mapupunta yung mga pinaghirapan mo? Sapagkat ang buhay ay hindi sa laki ng kayamanan, mga kapatid. Ang kaligtasan natin ay hindi makakamit sa magitan ng kung anong meron tayo o kung anong ari-arian na meron tayo na iniipon natin. Nakakala natin ay maligtas tayo. Of course, maligtas ka sa kagutuman, maligtas ka sa kawalan. Pero alam naman natin, mga kapatid, na kahit gaano ka kayaman, kapag dumating yung karamdaman, everything na naiipon mo ay walang mapupuntahan lahat ng iyan. Di ba? Alam natin yan. Marami na pong nangyari na ganyan, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ng Panginoon doon sa Luke chapter 9 na binasa natin sa verse 25, what does it profit a man if he gain the whole world, but if he lose his own soul? So ano ang kanyang maibabayad para maibalik ito? Wala, mga kapatid. So, sabi ng Panginoon, balikan natin dito sa Luke chapter 9, mga kapatid. Nasa ating pagsunod sa Panginoon, katulad ngayon, nasa Kwaresma na tayo. Diba? Sabi rito, ulitin natin He said to all, if anyone who wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Denying, paano ba natin ma-example yung denial? Diba? Paano natin ma-deny? Diba? Lalo na ngayon, paano natin apply? Diba?
na-required or sinasabihan tayo ng simbahan that we need to abstain of meat on every Fridays of Lent. Every Fridays of Lent. Paano natin ma-kwan yung denial? Paano natin ma-apply yung self-denial? Diba? Sa Fridays of Lent, sa turo ng simbahan. Ang sabi doon, every Fridays of Lent supposed to be we're abstaining from meat. And then supposed to be kahapon dapat nagpasting. So kung hindi mo magawa 'yun, dapat magpasting ka ng one full meal. Bawiin mo yung hindi mo nagawa kahapon. So paano natin ma-apply yung denial? 'Di ba Friday, halimbawa Friday, magluluto ka ng munggo. Pero usual mong ginagawa na sa pagluluto mo ng munggo ay may laman na karne at mayroon pang chicharon. Di ba usually ganun? But since you are denying yourself and you are following the Lord Jesus Christ, ay hindi ka maglalagay ngayon ng karne. Hindi ka maglalagay ng pork at saka chicharon. Ang ilalagay mo na lang is daing. That is one way of denying, mga kapatid. Denying of yourself. Kasi yung gusto mo gusto mong i-satisfy yung personal mo na cravings pa tawag doon. Yung desire mo, yung appetite mo gusto mo isa-satisfy. But since you are following the Lord, you will deny it for yourself for the sake of the Lord. Kasi ang every Fridays of Lent ay ang Fridays, alam naman natin na ang Fridays, inyo yung pagkapanang araw na kung saan ipinangako ang Panginoong Jesucristo, di ba? So, hinahanda na natin yung ating sarili sa every Fridays of Lent na hindi tayo kumakain ng, we are abstaining ourselves from eating meat. Isasabihin natin, sinabi lang naman niya ng simbahan, hindi naman ang Panginoong Jesucristo. No, diyan kayo nagkakamali, mga kapatid. Let us remember na ang simbahan ay the body of Christ and the church and Jesus is the head. At alam naman natin na ang simbahan ay sila yung mga successor ng mga alagad na originally binilinan ng Panginoon ng authority. Alam natin, di ba, sinasabi doon sa Matthew chapter 16, verse 19, na whatever you will bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you will lose here on earth shall be loosed in heaven. So therefore, the church has the authority to impose something for the church, in the church, mga kapatid. Kaya once na nilabag mo yan, ay ang simbahan ang hindi mo nilalabag, kundi ang Panginoong Jesucristo kasi siya ang nag-establish ng authority. And that authority were given to the disciples and then handed down to their successors, which is, kung titingnan natin, only the Catholic Church ang legit na makaposes ng authority niyan sapagkat ang Catholic Church ang walang putol na koneksyon sa mga alagad. The rest of our separated brethren ay putol yung kanilang koneksyon. So therefore, ang legit na humahawak ng authority coming from the disciple, the apostle of Jesus Christ, and from Jesus Christ is the Catholic Church, our bishops, and our priests, mga kapatid. Kaya, di ba, inulit-uli yan sa Matthew 18:18. Ano man ipagbawal ninyo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. At ano man ipagbabawal ninyo sa lupa, ano man ipahintulot ninyo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Ano man ipagbabawal ninyo dito sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. At meron pa siyang sinabi sa Luke chapter 10, verse 16, mga kapatid, na sinasabi doon, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. At ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. Sabi niya, whoever listens to you, listens to me. Whoever rejects you, rejects me. And rejects me, rejects the one who sent me. You see? You reject the successor of the apostles, which is the bishops, our bishops and priests. And you reject Jesus Christ, na siyang nag-utos kanila. And then you reject also the Father. So tatlo yung nireject mo.
na authority. Itong verse na ito, mga kapatid, the Catholic Church is the one who can legitimately claim this verse. Kasi sila lang yung mga, sila yung legit na may connection sa mga alagad na walang putol. I-check nyo yung history ng ibang mga sect at denominasyon. They cannot establish a link from their current leaders up to the apostles. But we in the Catholic Church can do that. From our Pope Francis down to Saint Peter, our first Pope. So therefore, kung ano yung sinasabi ng simbahan na ini-impose niya na patakaran, lalo na ngayong Lent, at once na hindi mo sinunod yan, mga kapatid, nagkakasala ka. Kaya huwag mo sabihin, baka na naman nagsalita niyan, hindi naman si Jesus. Hindi ka nakakaintindi ng banal na kasulatan. Or hindi mo binabasa yung banal na kasulatan at inintindi ito. Ayan, okay? So, sa pagsunod sa Kanya is, yun, kailangan talaga mag-take up your cross and follow Him. At may papakita natin yan sa simpleng paraan. Na paano natin siya sinusunod. Sinusunod natin ang authority ng simbahan na in-establish ng Panginoong Kristo. Yun, mga kapatid. Ha? Okay. Isa pa. So, yun, mga kapatid, na sa pagsunod natin sa Kanya is kinakailangan natin i-deny ang ating sarili. At balikan ko muna ulit ito bago tayo magtapos na sinasabi dito sa verse 22. He said, the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed on the third day, the race. So, hindi ito maintindihan ng mga lagad. Kasi ang pagkakala nila ng isang Mesiyas ay isang warrior na katulad ni King David. Pero alam natin, nga sinabi ko rin sa inyo kanina, na ang pamamaraan ng Diyos ay hindi katulad ng ating pamamaraan. Yan po ay nakalagay sa Isaiah 55, verse 8 and 9. Punta niyo puro doon para maintindihan natin na bakit ganun kung minsan hindi natin maintindihan yung pamamaraan ng Diyos sa ating buhay. Hindi natin mapamaintindihan na ang pamamaraan niya ng kanyang pagliligtas ay hindi sa paraan na inaasahan natin, ine-expect natin. Diba? So, ganun din ang mga Hudyo, hindi nila na maintindihan kung ano yung paraan na gustong gagawin ng Diyos. Hindi nila matanggap kahit mismo si San Pedro na kanyang alaga, di ba? Hindi matanggap na magpapakasakit ang Panginoon Kristo, mamamatay sa krus. Yun lang tinitingnan nila, mamamatay sa krus, pero hindi nila inintindi yung muli siyang mabubuhay. Kasi itong verse 22 na ito, mga kapatid, is bago pa man dumating ang Panginoon Kristo, bago pa man siya ipinanganak, alam niyo ba na this was prophesied already? Yung kanyang kapanganakan na prophesied, Isaiah 7:14 and Isaiah chapter 9 verse 6. Magmumula sa angkan ni David, na prophesy niya, Genesis chapter 49 verse 9 to 10, mga kapatid. Alam niyo ba yun? Punta natin Genesis 49. Nung binless ni Jacob yung kanyang mga anak, yung blessing niya kay Judah, kung titingnan nyo, kakaiba, mga kapatid, so doon pa lang na-prophesy na. Actually, sa proto-evangelium pa lang, the first gospel, Genesis chapter 3, verse 15, na-prophesy na, mga kapatid. Okay. Yeah, Genesis 49, verse 8 to 11, mga kapatid. Na-prophesy na yung sa patungkol sa ating Panginoon Kristo, yung kanyang kapanganakan. Isaiah 7:14, Isaiah chapter 9 verse 6, and even yung birthplace niya, na-prophesy na rin, mga kapatid. Try to imagine. Yung birthplace niya, na-prophesy na sa sa Micah chapter 5 verse 1 and 2. At alam niyo ba na pati yung sa darating na April 13, sa April 13, yung gugunitain nating palaspas, alam niyo ba na doon pa lang sa aklat ni Propeta Zacarias ay na-prophesy na kahit yung donkey na kanyang sinakyan? Zacarias chapter 9 verse 9, mga kapatid. At alam niyo, pati yung pag-ulos sa kanyang tagiliran ay na-prophesy na. At pati yung hindi babaliin ang kanyang buto, na-prophesy na sa aklat ng mga awit, mga kapatid.
Sa Book of Psalms, na walang mababali, iniisa mang kanyang mga buto. At alam nyo ba na pati yung kanyang paghihirap na gagampanan, na prophesy na, nabanggit na sa banal na kasulatan, at yan ay makikita natin sa Isaiah chapter 53, mga kapatid. Kaya dapat, sa Isaiah chapter 53, kaya dapat every time na makikita natin yung tinatawag niya yung image of Black Nazarene, yan yung sinasaysay niya, yan yung kinakwento ng Isaiah chapter 53. Kaya dapat sana nga, lalo na ngayon, may nakikita ako doon nakalipas na may mga private devotion na ginagawa sa Black Nazarene. Sana itong mga nagdi-devotion sa Black Nazarene ay talagang totoong mga taong nagkakaroon ng tunay na conversion. Kasi ano bang nilalarawan ng Black Nazarene? Jesus carrying the cross going to Calvary. Ano ang dahilan? Because of our sin. Then kung nagdi-devotion ka sa Black Nazarene na hindi pa rin nagbabago ang buhay mo, then ano ang purpose o layon mo? Bakit mo ginagawa yan? See? That is why Isaiah 53, mga kapatid, basahin niyo. Dito sa Isaiah chapter 53, ang linaw nito mga kapatid, na makita natin dito sa Isaiah chapter 53 na itong Isaiah 53 ay talagang pumapatungkol sa Panginoong Kristo na magsasuffer siya ng hindi kawasan na paghihirap para sa atin. Kaya nga kapag nagde-devotion ka sa Black Nazarene, dapat ito yung lagi mong makikita. Na makikita mo dapat na the Lord Jesus Christ suffered for us, for our sins. Puntahan nyo po, subukan nyo basahin ang Isaiah 53 at maintindihan nyo at makikita nyo kung sino ang binapatungkulan. So you see? So, hindi maintindihan ng mga lagad na bakit ganun? Na siyang tagapagligtas, magsasuffer siya greatly. Kasi prior pa man sa dumating mga kapatid, ay nakalagay na rito. Ay try natin basahin. Isaiah 53 verse 1, sagot ng mga tao, sino ang mamaniniwala sa ibinabalita namin ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahintulutan ito ni Yahweh? Sino makapagpapatunay na pinahintulutan ito ni Yahweh? Diba? Sino ang, verse 2, kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang na tanim sa tuyong lupa, walang katangian o kagandahang makatawag pansin, wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Ayan. Intindihan niyo na. Nagdanas siya ng sakit at hirap, wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin, gaya ng isang para siyang walang kabuluhan. Verse 4, tiniis niya ang hirap, take note, tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. So you see, siya ay binugbog. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, nagkanya-kanya ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Ay, Danabel, taga-Pasig po ako. Praise the Lord. Saan ka sa Pasig? Diyan ako nagsimba kagabi. Akala ko hindi ako makaabot ng misa. So, bago mag-start ang Mass Danabels, ay nagpaglagay na ako ng apo. Tapos, meron pa pala misa na abutan ko. So, yun. Praise the Lord. So, tingnan na. Ako din, 6 p.m. Hindi kita na, hindi magkasabay ako. Last ng Mass ako kagabi. So, natapos ko na, umpisan ko at natapos ko yung Mass. Tapos, nung sinundo ko yung asawa ko sa Makati, sabi niya, sa sa landmark sa nakapagsimba, 7 p.m. Sabi niya sa akin, tinanong ako, sabi niya, baka nagano ka naman, nagsinema ka. Yung nagsinema, ibig sabihin ng cinema is, ibig sabihin, yung nag-attend ka ng huli, then pagkatapos nun, alis ka na, yung hindi mo patapusin, kasi kung saan ka nag-umpisa, tatapusin mo dun sa ganong part, parang cinema ba.
So, hindi naman, mabuti naman. Naumpisahan ko talaga ng last full time. Naumpisahan ko talaga ng umpisa ang ganda pa niya. Si Father Daniel Estacio pa yung Premas Presider. Iba siya yung Pasig Catholic College President. At the same time, siya yung exorcist, isa sa exorcist ng Diocese ng Pasig. So, ayun, natapos ko. Hindi, malapit lang dito ako sa Pasig. Dati akong Pasig, Kanyugan ako. Lumipat na ako kami ng Kainta. Dati kami sa Kanyugan, Santa Clara kami nag-serve. Choir kami dati doon. Then, member kami ng Charismatic. Ang slot namin every Wednesday. So, ito mga kapatid, tignan tiniis niya ang hirap. Okay? Hinamak siya ng mga tao, tinakwil. You see? Kapag binasa mo ito, maintindihan mo ito at makikita mo talaga na walang ibang fulfillment nito kundi ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya dapat, mga kapatid, ito pa, wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabulukan. Tiniis niyang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin, ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Kaya siya nasugatan, siya ibinugbog dahil sa ating kasamaan. So you see, ang bigat mo mga kapatid. Siya ay binugbog. That is why, alam nyo ba na kaya pinahintulot ng Panginoon na Black Nazarene? Bakit? That is reality. Hindi mo nung imagine, nung Huwebes ng gabi, binugbog siya, nilatigo siya. Alam nyo ba na yung bugbog, hindi naman tayo bago dyan, di ba? Kapag binugbog ka, anong mangyari? Mangingitim yan, mga kapatid. Mangingitim. Kaya yung iba nilalait, itong mga anti-katoliko, mga anti-Kristo, nilalait nila ang imahe ng Black Nazarene. Si Jesus, sabi niya, si Jesus Christ ay hindi naman mga negro ang mga Hudyo. Hindi naman mga negro ang mga Hudyo. Sabi ko nga sa kanila, sabi ko, try natin magkaroon ng experiment. Bubugbugin kaya kita ng mukha mo, buong mukha mo, kung hindi ka mangitim. Di ba? Kapag yung asawang babae, sinuntok niya yung kanyang asawang lalaki sa mata, black eye. Kaya nga black eye, di ba? Mangitim. Binugbog dito sa pag-describe sa Isaiah 53, binugbog ang Panginoon sa Kristo. That is why we have this pinahintulot ng Panginoon, hindi aksidente yan, na meron tayong Black Nazarene. That is reality. Kasi nung gabi na yun, binugbog ang Panginoon sa Kristo. Try to imagine, plus yung koronang tinik, di ba, sa pag-describe ng movie ni Mel Gibson, ang paglagay ng koronang tinik, hindi para pagpuputong ng Miss Universe. Ano yung pagkalagay sa pelikula ni Mel Gibson? Ginanon, sinaltak sa ulo ng Panginoon sa Kristo. At yun ay ang daming tinik, mga kapatid. At yung mga tinik na yun ay nagdulot ng sugat sa ulo niya at tumulo ang dugo sa kanyang mga mukha. Kaya nga, di ba, pagdating natin sa way of the cross, sa station of the cross natin, may part doon sa tradition ng simbahan na pinunasan ni Santa Veronica ang mukha ng Panginoon Kristo, and then the face of the Lord Jesus Christ. Kaya nga may kapiyastahan tayo ng feast of the Holy Image, Holy Face of Jesus. May kapiyastahan tayong ganun. Pinunasan ni Santa Veronica ang mukha ng Panginoon Kristo sa ating Way of the Cross. Lalo na ngayon kung nag-attend kayo ng Way of the Cross this Friday, sa mga Friday na to, umpisa ngayong Friday mga kapatid, pakinggan nyo pagnilayan. Nung sinaksak yung puro ng tinik sa ulo ng Panginoon, dumalo yung mga dugo sa kanyang mukha. At yung dugo na yun, matuyo. Ayun yung nag-cause pa, dagdag pa na nangitim ang mukha ng Panginoon sa Kristo. Hindi yun joke, kaya hindi nakapagtataka na bakit pinahintulot ng Panginoon na magkaroon tayo ng Black Nazarene. Kaya nga, kung naalala nyo, yung pinunas ni Santa Veronica, akala ko noon himala yun. Yung pagpunas ni Santa Veronica sa mukha ng Panginoon Kristo, na nag-appear yung mukha ng Panginoon Kristo sa birang ni Veronica. It is not, mga kapatid. In my own personal reflection, that was not a miracle.
Nangyari yun na nag-appear yung mukha ng Panginoon Kristo sa birang na Veronica. It is because of the blood that flows from the head, that is flowing from the head of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Kaya nakakalungkot at nakakaawa yung mga taong sinasabi nila, taglay-taglay, dala-dala nila ang pangalan ng Panginoon Kristo, pero nilalait nila ang paglalarawan ng Black Nazarene. Na ang nilalarawan ng Black Nazarene is not there is no other than our Lord Jesus Christ. Ang Black Nazarene naglalarawan ng paghihirap ng Panginoon Kristo, pasal-pasal ang krus mula sa Jerusalem papuntang Golgotha. Nangitim siya dahilan sa bugbog at sa dugo na dumaloy sa kanyang mukha. Kaya nga ang challenge ko, kaya nga kapag deboto ka ng Black Nazarene na hindi ka pa rin nagbabago, something wrong with what you are doing. Baka hindi ka talaga totoong nagdidibusyon sa Black Nazarene. Baka ginagawa mo lang kung anong mga motibo mo. Sana ma-purify ng Panginoon yung motivation mo, mga kapatid. Kasi every time na makita natin yung Black Nazarene, maalaala natin itong sinasabi sa Isaiah chapter 53. And then sa verse 7, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamunti man. Tulad ng korderong hatid ay sa patayan, para mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan, at dalhin sa dakong patayan, wala man lang nangahas na ipagsasanggalang. So you see, mga kapatid, nakikita nyo kung kanino natupad ito sa ating Panginoon sa Kristo. Sino mga alagad niya ang nagtanggol sa kanya? Na nangahas na para ipagtanggol siya. As a matter of fact, they left our Lord Jesus Christ. At nung naipako nga siya sa krus, sino ba ang nandun? Mama Mary lang, si Maria Magdalena at si San Juan. The rest of his apostles fled. They ran away. Diba? Kung babasahin nyo ito na mataintim, kaya kayo challenge ko kayo, ini-encourage ko kayo, basahin nyo ito every Friday of Lent. Pag nilayan nyo mga kapatid, basahin nyo ito para maintindihan natin at mapahalagahan natin ang paghihirap ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, kung deboto ka ng Black Nazarene, alam nyo, hindi dapat talagang nagbabago ang buhay mo. Kasi every time na makita mong imahe ng Black Nazarene, ay palaala sa iyo kung gaano ang paghihirap na tinanggap, na dinanas ng ating Panginoon sa Kristo, mga kapatid. Kaya kung ikaw na nilalait mo ang imahe ng Nazareno, ay hindi sapagkat ikaw ay hindi nakakaintindi at nabubulagan ka sa iyong pagiging panatiko sa sektang inaniban mo after mo umalis sa Catholic Church. At kung ikaw naman ay nagdedebosyon sa Black Nazarene, pero kung hindi ka pa rin nagbabago ang buhay, para lalo mo lang pinahirapan ang Panginoon Kristo. Diba? Kasi hindi mo inintindi at naintindihan kung ano ang iyong ginagawa. Verse 9, siya ay nilibing na kasama ng masasama at mayaman, bagamat wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya matagal, makita ang lahat ng ang lahing susunod sa kanya, sa pamagitan niya ay isasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya, malaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ng kanyang pagtitiis, ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap ng parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito siya ay aking parangalan, kasama mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanang at idinalangin sila'y patawarin. You see? Anong sabi ng Panginoon? While on the cross, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. You see?
Try to reflect on this, my dear brothers and sisters, na tuon pa lang na ang Panginoon sa kulay sinabi niya na maghihirap siya. Tatanggap siya ng hindi maintindihan ng mga alagad. Pero ito malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga sa ating pagsunod sa Kanya sa anong paraan na itong Holy Week, Lenten season, hindi naman tayo nakasama noong hindi naman tayo nakasama noong panahon ng unang araw ng Via Dolorosa ng pagpapakasakit ng Panginoon Kristo. Wala naman tayo doon eh. Kaya nga sa munti nating paraan ginagawa natin yung every Fridays of Lent, we are denying ourselves for the sake of the Lord. Yun yung paraan natin, yung konting paraan natin. Mag-abstain tayo sa meat. Yan ba? Mag-abstain tayo sa meat at magnilay sa every Fridays of Lent until sa pinaka-Good Friday na ipaggunitain natin ang Paschal Mystery ng ating Panginoon sa Kristo. Sana ganun mga kapatid, yan yung paraan, yung one way of denying ourselves. Isa yan sa paraan. Yan yung pag-alang-alang sa Panginoon. Paggunita natin ng kanyang papakasakit. Kasi Friday, di ba? Actually, alam niyo ba sa US, mga kapatid, sa US, maraming mga tapat ng Katoliko doon. Every Friday talaga. Every Friday, throughout the year. Every Friday throughout the year, they are not serving meat in their table sa pagkain. Pagdating ng Friday. Sa atin, ano lang sa atin, Kwaresma lang, 40 days lang, every Friday lang. Hindi pa natin magawa. And that is not denial. So, sa pagsunod sa Panginoon, we need to deny ourselves, mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom, and may God bless us and keep us safe and sound sa araw na to. Ingatan naman tayo, gawin patnubayan. Kasama ng ating mga mahal sa buhay, ating kinabubuhay. Ligtas tayo ng Panginoon sa stroke, sa heart failure, kidney failure, sa cancer, o sa anumang malulubang karamdaman. And I am also praying personally for the recovery and healing of Brother Calix and her wife, and then yung kanilang mga provisions, financially provided at ipagkaloob nawa ng Panginoon. At ganoon din sa ating bawat isa sa amin, ano man ating kailangan, naway pagkaloob sa atin ng Panginoon sa araw nito. Shalom. That is by now. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito, mga kapatid. Amen. Thank the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, shalom. Thank you sa mga nagtap ng screen. Rosal Jani Popolseno, Noel Monson Opel, Elena Mabru, The Islanders, Belda Ligon, si Judesa. At maging yung hindi man nagtap ng screen, yet they joined with us. At yung nag-likes, yung 266, at may God bless us and keep us safe. Kilala tayo ng Panginoon, mga kapatid. And shalom.